Sa isang malayong bayan sa Pilipinas, may isang matandang lalaki na nagngangalang Lolo Ben. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang mabait at masipag na tao. Sa kabila ng kanyang edad, araw-araw siyang nag-aalaga ng kanilang munting sakahan, nagtatanim ng mga gulay at prutas para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Si Lolo Ben ay may isang apo na nagngangalang Ana. Si Ana ay lumaki sa lungsod kasama ang kanyang mga magulang at madalas lamang bumisita sa kanilang probinsya tuwing bakasyon. Mahal na mahal ni Ana si Lolo Ben, ngunit sa paglipas ng panahon, naging abala siya sa kanyang trabaho at sariling pamilya. Bihira na siyang makadalaw kay Lolo Ben. Isang araw, nakatanggap si Ana ng balita na si Lolo Ben ay may malubhang sakit. Agad siyang umuwi sa probinsya upang alagaan ang kanyang lolo. Habang siya ay nasa tabi ni Lolo Ben, naalala niya ang mga masasayang alaala ng kanyang kabataan, kung paano siya alagaan at turuan ni Lolo Ben ng maraming bagay sa buhay. Habang nagpapahinga si Lolo Ben sa kanyang kama, tinawag niya si Ana. "Ana, halika rito. May gusto kong ipakita sa'yo," wika ni Lolo Ben na may mahina ngunit mapagmahal na tinig. Dinala siya ni Lolo Ben sa kanilang munting hardin, kung saan maraming mga gulay at prutas ang malago at masagana. "Alam mo ba, Ana, itong mga tanim na ito ay parang buhay natin," sabi ni Lolo Ben habang nakatingin sa mga halaman. Kailangan nila ng tamang pag-aalaga, pagtitiyaga, at panahon upang lumago at mamulaklak. Hindi lahat ng bagay ay makakamit agad-agad. Kailangan nating maghintay at magtrabaho ng maigi. Napaiyak si Ana habang pinapakinggan ang kanyang lolo. "Lolo, bakit niyo po ito sinasabi sa akin ngayon?" Hinawakan ni Lolo Ben ang kamay ni Ana at sinabi, "Anak, malapit na akong lumisan. Pero gusto kong malaman mo na kahit wala na ako, ang mga aral na natutunan mo mula sa akin ay palaging nandyan. Huwag kang magmadali sa buhay, pahalagahan mo ang bawat sandali at bawat tao sa paligid mo. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa material na bagay kundi sa pagmamahal at alaala na iniwan natin." Habang lumuluha si Ana, niyakap niya ng mahigpit si Lolo Ben sa mga sumunod na araw. Inalagaan niya ang kanyang lolo ng buong puso, hanggang sa pumanaw si Lolo Ben ng payapa. Pagkatapos ng libing, bumalik si Ana sa lungsod, dala ang mga aral na iniwan ni Lolo Ben. Nagsimula siyang maglaan ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya, iniwasan ang labis na pagtutok sa trabaho, at tinutukan ang pagpapalago ng mga relasyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa tuwing nakikita niya ang mga halaman at tanim sa kanilang tahanan, naaalala niya ang mga sinabi ni Lolo Ben. Naging inspirasyon niya ang mga ito upang magpatuloy at maging mabuting tao. Ang kwento ni Lolo Ben ay nagbigay ng napakalalim na aral sa buhay. Itinuro niya na ang pinakamahalagang bagay ay ang pagmamahal, pagtitiyaga, at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang alaala ni Lolo Ben ay nananatiling buhay sa puso ni Ana, at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanya at sa lahat ng nakakakilala sa kanilang kwento. Sa pagtatapos ng ating kwento, naway natutunan niyo ang kahalagahan ng pagmamahal, pagtitiyaga, at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang alaala ni Lolo Ben ay patunay na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa mga aral at pagmamahal na iniwan natin sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nabigyan kayo ng inspirasyon ng kwento ni Lolo Ben, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell para sa higit pang mga kwento at aral. Ibahagi rin ang inyong mga karanasan at opinyon sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at natutunan. Hanggang sa muli!